Dalawang pulis cited in contempt dahil sa pagsisinungaling sa Senate panel. This imagination na mag-cite in contempt ng isang resource person. Lalong-lalo na mga tauhan ko dati. Mga uniformadong pulis. Kaya napakasakit sa kalooban ko na mag-contempt sa inyo at ipakulong kayo dito. The rules of the Senate say so. Na dapat kayo i-contempt under sa motion. Nakakagigil kayo. Gusto ko lang pamuka po sa kanilang dalawa at mensahe po to sa lahat ng kapulisan natin. Napakadali po ninyo magpakulong ng mga pobreng kababayan natin, mga suspect na hindi pa kayo sigurado kung talaga sila ay mga pusher, and yet mabilis yung mapakulong. Napakahirap po, Mr. Chair. To me, this is a redemption because in my radio show, wala pa ako napakulong ng mga pulis na loko-loko. Palagi yung mga maliliit na kababayan natin na pinapakulong ng mga pulis na mga walang kasalanan. Mga inosente na walang kasalanan na paplantahan, walang ebidensya, pinagbibintangan, and yet napapakulong ninyo. This time makatikin kayo dahil talagang para sa akin, very glaring talaga yung pagsinungaling ninyo. Hindi tumutugma-tugma yung boss versus kayo. Hindi tumutugma. Tinutulungan ko lang kayo sa mga questioning. Mukhang sumasablay kayo, therefore, kaya ako kayo pinapakontempt, ni-request ko dahil nakita ko yung pagsinungaling ninyo, dapat ito yung mensahe sa taong bayan na pantay-pantay, nobody is above the law. Tingin natin si Mayo ay napakasamang pulis yun. Buisit yun. Napakasamang pulis yun. Isipin mo isang tunilada nakuha sa kanya. Pagkatapos, akala natin, kayo na nakahuli, kasama kayo nag-operate, kayo ang hero. Dahil, huli niyong bagday. Si Mayo ang bilin. Kayo ang hero kasi kayo nakahuli. Katapos, ninakaw pala ninyo yung 42 kilos na yan. Anong tawag dyan sa inyo? Anong tawag niyan? Sobra, mas masahol pa kayo sa... Dito sa dalawa, Nyo, tapos... Mr. Chair, Yes. kita nyo, hindi tumutugma-tugma yung sinasabi nyo kanina sa sinasabi ngayon ni Colonel Portera. Wala talagang halatang sinungaling to, Mr. Chair, itong dalawa. Masarap ipakontempt to para makatikim ng kalaboso. Itong dalawang to. Nagsinungaling, under oath. Pakontempt naman siguro natin to, Mr. Chair, para makatikim ng kalaboso itong dalawa. Yeah, will you make the proper motion, Yes. Senator Talbo? Yes, Mr. Chair. So there's a motion. Kasi Mr. Chair, yung mga malilit na mga pusher, adik-adik, napapakulong nila Ito malaki isda itong dalawa. Balyena, ito. Kumpara doon sa mga dilis na hinuhuli-huli nila, kunyari lang. Pero sila, nakagawa ng kaloko at nakakawala. Sige po, I'll make a motion na para makontempt itong dalawa at makulong dahil sinungaling po. Mr. Chair. So there is a motion to cite in contempt, please, Senior Master Sergeant Jerwin Ribosora and Police Master Sergeant Lorenzo Escatarrata to be cited in contempt before this committee. Any objection? Hearing none, with a heavy heart, gusto ko na maiyak. Bakit nangyari ito? Police Senior Master Sergeant Jerome Ribosora and Police Master Sergeant Lorenzo Escatarrata are hereby cited in contempt and be detained in the anong kulungan natin dyan? Detained in the premises of the Senate. So, ordered. Hindi na kayo makaalis Tulong kayo dito sa baba. Tulungan na kayo ni Senator Tulfo sa mga questions niya. Ganyan pa kayo. Niluluko niyo ko ng harap-harapan. Nag-take out kayo.
Tapos, harap-harapan, niluloko niyo ako. Ayaw ko sana kayo i-contempt ako. Never. Never in my wildest imagination na mag-cite in contempt ng isang resource person. Lalong-lalo na mga tauhan ko dati. Mga uniformadong pulis. Kaya napakasakit sa kalooban ko na mag-contempt sa inyo at ipakulong kayo dito. But the rules of the Senate say so. Na dapat kayo i-contempt under sa motion. Nakakagigil kayo. Gusto ko lang pamuka po sa kanilang dalawa. At mensahe po to sa lahat ng kapulisan natin. Napakadali po ninyo magpakulong ng mga pobreng kababayan natin, mga suspect na hindi pa kayo sigurado kung talaga sila ay mga pusher, and yet, mabilis yung mapakulong. Napakahirap po, Mr. Chair. To me, this is a redemption. Because in my radio show, wala pa ako napakulong ng mga pulis na loko-loko. Palagi yung mga maliliit na kababayan natin na pinapakulong ng mga pulis na mga walang kasalanan. Mga inosente na walang kasalanan, napaplantahan, walang ebidensya, pinagbibintangan, and yet napapakulong ninyo. This time makatikin kayo dahil talagang para sa akin, very glaring talaga yung pagsinungaling ninyo, hindi tumutugma-tugma yung boss versus kayo, hindi tumutugma, tinutulungan ko lang kayo sa mga questioning, mukhang sumasablay kayo, therefore, kaya ako kayo pinapakontempt, ni-request ko dahil nakita ko yung pagsinungaling ninyo, dapat ito yung mensahe sa taong bayan na pantay-pantay, nobody is above the law. Kayo mga lawmaker, kayo po yung mga siguro na dapat yung batas ay masunod, pero kayo po ang nagsusuway sa batas na yon. Para makita nyo yung naramdaman ng maliit natin kababayan na pinapakulong ninyo na walang kasalanan, pero this time makatikim kayo ng kulungan na mayroon man kayong kasalanan. Para maging patas lang tayo doon sa mga pobre natin kababayan na palaging napagdidiskitahan kahit na walang kasalanan. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo, for that motion. And dapat talaga, hindi lang contempt ang aabutan nitong mga tao na gumagawa ng kalokohan. SITG, yung SITG ng PNP. Andito na tayo ngayon. There's no turning back. Kailangan ayusin natin ito. Please tell your chief PNP to resolve these cases before it goes out of hand. Kasi pag walang nangyari dito, sabihin naman ng ibang pulis dyan, wala. Nakalusot ngayon, no? Binalik lang yung Cebu, but the intention was there. To make savings of those Cebu. 42 kilos. Savings. Nung nakita sa CCTV, nagkaimbestigahan, binalik nito mga nagnakaw na ito. Ibinalik. So, kung hindi nyo seryosohin yung investigasyon ninyo, wala mangyari sa ating drug campaign, anti-drug campaign. Balik-balik ang problema natin dito. So please, seryosohin nyo ito. Hindi lang ito. Hindi lang ito itong nag-attempt o kaya nagnakaw, nag-savings ng Cebu. Kundi pati na yung grupo ni Mayo. Kung sino nasa likuran ni Mayo. Lahat-lahat dapat ma-unearth niyo yan lahat para hindi mabigyan ng leksyon kasi ayaw na talaga matuto ng leksyon itong mga tao na ito. Dapat ayaw ko nang magsalita pero dapat masunog na sa impyerno itong mga taong gano'n ang ginagawa.